morning! Time check po tayo. Ang time check na yan ay hatid sa inyo ng CA Copy Center, Printing Services, and General Merchandise for all your printing needs. Pumunta lamang sa CA Copy Center located at 101 Quezon Avenue, Lucena City. In between po yan ng Gemini Bakery at saka ng Greenwich, Lucena sa bayan. Ay. DZDG 96.7. DZDG 96.7, we talk. You listen. We talk. You listen. Yes, we talk. You listen. Kasama nyo na naman ngayong umagang ito ang nag-iisa ninyong Bebe Loves in the Morning. Your one and only Greta. And of course, Kuya Danny. Hello, Kuya Danny. Good morning. Yeah, good morning, DJ Greta. Kamusta ka naman? Ako, okay na okay ako. Ikaw ba, kumusta ka? Eto, gumising ng fresh, umalis ng bahay ng fresh. Of course, uuwi ng bahay ng fresh. Ay, sana all. Ako kasi umalis ng bahay na contouring. Feeling ko uuwing conjuring. Yun lang. Diba? Pero okay lang yan. Ang mahalaga, productive tayo at the end of the day. Yes, diba? of course. Kasi kung narinig mo yung pinag-uusapan nung dalawa kanina nito ni Jane at saka ni Barbs dun sa programang Daily Rundown, ano daw ba yung nagpapasaya? Yung sabi nila, pera. Same po, same. Pera tayo. Sabi nga sa isang commercial, 'di ba, para kanino ka bumabangon? Hindi ganon. Ang tanong, magkano ang dahilan mo pagbangon? Yan. Ano ba yung minimum? Oo, 'di ba? Ganyan dapat ang tanungan natin. Pero ganun pa man, Kuya Danny, at the moment ay nandito tayo sa programa na palaging nagpapaalala na kung meron ka mang mga pinagdadaanan, wag mo nang tambayan. Daanan mo na lamang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa programa Dibdiba na. Ayan, isa't kalahating oras na naman nating didibdibin ang mga bagay-bagay. Yes. Di ba yung mga nagpapabigat sa ating mga dibdib? Ikaw ba, meron ka bang dinidibdib? Ay, naku. Parang medyo madami yung Yeah, madami. Hindi mabibilang sa kamay. Ganun pa man, di ba kailangan lagi tayong nananatiling happy no Yes, matter of what. course. At syempre, yung mga dinidibdib nyo yan, huwag nyong sarilinin, pwede nyo naman yung idulog sa amin. I-text nyo naman yan sa aming official text line 0929-2168100, and again, that's 0929-2168100. At syempre, alive tayo ngayon. Ay, hindi pala. Sorry. At the moment, meron tayong konting technical problems. Pero mapapanood tayo sa ating official YouTube account later today. So, ano ba yung ating YouTube account, Kuya Danny? Can you give them? Yeah, you can see us or watch us on DZDG Destiny Radio on Facebook and YouTube. Ayan. So, mamaya lamang makikita nyo kami dyan. At the moment, meron pa kaming mga konting technical difficulties. Konti lang naman. Konti lang. Ano lang yun? Mga ganun. Charot. Yeah. Ganun pa man. So, dibdiba na naman nga. So, maya-maya, meron na naman tayong featured story of the day na ating didibdibin. So, Kuya Danny, can you give them an idea kung ano ba ang didibdibin natin maya-maya? Yeah, so ang ating didibdibin sa araw na to ay liham mula sa isang working student na tila may kinakaharap na malaking desisyon. Oh, yes. Okay. And alam kong madami sa inyong makaka-relate dyan. Especially sa ating mga students and breadwinners. Ayan. Maraming ganyan ngayon di ba? Yes. So, marami talaga yung pinipili na working while studying. Yes. Para makatulong nga naman syempre sa pamilya, di ba? Para hindi lahat ng bagay hihingiin mo bilang isang estudyante, lalong-lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Pero, ayan, Kuya Danny, maya-maya lamang pag-uusapan natin yan. In the meantime, ipagpatuloy nyo muna ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng aming himpilan. Once again, this is Greta. And this is Kuya Danny. Don't go away because we will be right back. And it is 11:49 in the morning. Ang time check na yan ay hatid sa inyo ng CA Copy Center Printing Services and General Merchandise. Need copiers and office supplies? CA Copy Center got you covered. Located at 101 Quezon Avenue, Lucena City, with branches in Candelaria, Quezon, Lipa City, Cavite City, and San Pablo City. At
nagbabalik nga tayo dito lamang sa programa. Dibdiba na. Yes, Dibdiba na naman kasama nyo pa rin ang inyong Bebe Loves, your one and only Greta. And Kuya Danny. Ayan, Kuya Danny. So kanina nga nabanggit natin sa ating mga listeners na tayo merong mga may didibdibin. Yes. Sa mga oras na to. Alam ko ikaw makaka-relate ka dito Yes, kasi of alam ko course. working student ka Opo. 'di ba? So, pero during yung pamula nung nag-working student ka, of course, syempre kaya ka nag-working student is because you wanna help din. Yes. Naman, 'di ba? You wanna help your parents, ganyan. Dumaan ka na ba sa isang pagsubok na alam mo yung kailangan mong pumili between two very important things? Yes naman. Siyempre naman, DJ Greta, I think lahat naman tayo dumaan sa pagsubok na yan. At ito yung pinakamahirap pagdesisyonan ha. Mas mahirap pa sa exam, Oo, honestly. tama. Diba? Kapag alam mo yun, nag-elimination ka sa exam, Oo. tapos may dalawa na lang, kaya mo na yan ng kaya mo na yung ipagtiwala sa dulo ng ballpen Oo. Ito kasi itong mga gantong bagay, hindi. Oo. So, pakinggan po natin, mga listeners, mga netizens, kung ano nga ba ang dinidibdib ng ating letter sender of the day. At yan, pakikinggan po natin sa mga oras na to, ang kwento ni Ashley. Dear DJ Greta, ako po si Ashley. Isa po akong working student at kasalukuyan nag-aaral sa kolehiyo. Hindi po ako nagmula sa pamilya na mayaman o maski may kaya. Ang tatay ko po ay dating mangingisda habang ang nanay ko naman ay tindera sa palengke ng Lucena. Madalas po talaga ay kinukulang kami sa pangbili ng mga kailangan. Nagtatrabaho po ako sa araw-araw, ngunit ang aking kinikita ay hindi sapat para matustusan ang aming pangangailangan. Tutok man ako sa trabaho pero hindi ko naman pinapabayaan ang pag-aaral ko. Pero ngayong taon lang pong ito, nawala ng trabaho si tatay. Hindi niya na kasi kinaya dahil matanda na rin siya. Bukod pa doon, tsaka naman naglabasan ang kanyang mga sakit. Kaya kinakailangan niya ng kasama at mag-aalaga sa kanya. Wala naman pong iba kundi ang mama ko lang ang pwedeng tumutok sa kanya. Kaya po sa ngayon, ako na lang po muna ang tumutulong sa pamilya ko. Meron naman po akong mga kapatid pero bata pa po sila at nag-aaral pa. Ako rin po kasi ang katandaan sa amin. Sa estado po ng buhay namin ay talagang hindi namin kaya na may ipagamot si tatay. Lalo na po, nag-aaral pa ako. Gusto ko po sana makatulong sa aking pamilya sa paraang pagtatrabaho ng full-time. Hindi ko man po gusto tumigil sa pag-aaral, pero ito lang po ang nakikita kong solusyon para sa pamilya ko. DJ Greta, dapat po ba akong huminto na muna sa pag-aaral at magtrabaho na muna kahit na ang gusto ng aking pamilya ay makapagtapos ako? Maaari niyo po ba akong bigyan ng payo sa desisyon na ito? Nagmamahal, Ashley. At yan nga ang kwento ng ating letter sender na si Ashley. Napakabigat naman ang dinidibdib nitong batang ito. Ayan, sa atin pong mga netizens, sa ating mga listeners, baka po kayo ay mayroong maipapayo sa ating letter sender o baka kayo mismo ay nagdaraan sa ganitong mga klaseng mga pagsubok sa buhay. Pwede po kayong mag-text ng inyong komento sa 0929-2168100. Again, that's 0929-2168100. Pero in the meantime, ayan Kuya Dan, magbe-break time muna tayo ng konti lamang habang ang ating mga netizens at ang ating listeners ay dinidibdib ang kanilang narinig na kwento. Alright, this has been again your one and only Greta. And Kuya Danny. And we'll be back after a few minutes break. Home. And then, I saw my colleagues that time, ay parang umaangat na sila. I mean, nagpapatuloy pa rin sila. And here, nandito pa rin ako sa upuan ko that time, in front of my computer, working. And then, na-realize ko, kailangan ko palang bumalik. Oo. Kailangan ko pala siya. Doon ko napagtanto na
if I would only work here, siguro hanggang dito na lang ako. Oo. I think mas matutulungan ko yung sarili ko and yung family ko kapag pinagpatuloy ko siya. Totoo. Diba? So no matter what the situation is, it's very important for you to have a diploma kasi fallback yan. Yes. Diba? Kahit pa sabihin na natin, yung iba kasi alam mo, merong mga ibang estudyante na kapag tumigil na, naramdaman na kumikita na sila ng konting pera. Actually, hindi pa naman ganun kalaki. Same, diba? yeah. Hindi pa ganun kalaki. Parang most of the time, ang thinking ng ibang tao, hindi ko na kailangan mag-aral kasi madiskarte naman ako. That's true. Ang diskarte talaga, makakabuhay naman ng pamilya yan. Yeah. Diba? Pero kung sakasakali na, kumbaga, halimbawa, yung industriyang pinagtatrabahuhan mo, nagkaroon ng problema. Yes. And then eventually, you have to find another job. Wala kang laban, kahit gaano ka kadiskarte, kahit gaano ka kagaling. Nowadays. Oo. Kung ang mga kalaban mo may mga doctorate degree, Yes, may degree mga holder. master's degree, o simple bachelor's degree, diba? Yeah. Basta degree holder yan, parang doon pa lang maiitsapwera ka na ng bonggang-bongga eh. Nowadays kasi Diba? yung pinaka-simpleng requirement. Exactly. Kahit nga pag minsan yung simpleng kahera lang, 'di ba? Kahera lang sa isang maliit na store na ganyan na medyo may computer ng konti, may POS ng konti, 'di ba? Parang ang hahanapin nila college graduate. Wow, ganito na kabongga ang standards ng mga trabaho ngayon. Nowadays. 'Di ba? Kaya talaga ako nagpapasalamat ako dun sa mga employers na tinitingnan pa rin talaga yung skills ng isang tao, yung ability ng isang tao para mag-promote ng mga employees That's nila. right. Diba? So, thank you dun sa mga ganong klaseng employers for giving chances to people na sabihin na natin kinapos ng pantustos nung mga panahon na nag-aaral pa sila. Yes. Diba? So, ako, para naman sa akin, you know what, I do believe dun sa, I really totally agree dun sa sinabi mo kanina that it's very important na, alam mo yon, yung ipagpatuloy yung pag-aaral. Pero naniniwala din ako dun sa naging situation mo na pag mga ganong pagkakataon talaga, wala kang choice eh. Yes. Diba? Wala kang choice kundi tumulong muna. Lalong-lalo't makikita mo na ganon kahirap yung sitwasyon. Kasi, alam mo, for Ashley, diba, parang, ang sabi niya, yung nanay niya, nagtitinda sa palengke, tapos yung tatay niya before is also working. But then again, because due to the situation, Hindi had to stop. Oo, diba? Had to stop working. So, talagang ang choice mo na lang ni Ashley is buhayin yung pamilya, yung mga bata na mga kapatid niya, or ipagpatuloy at para silang mahirapan. That's right. Diba? And those cases really, madalas merong isang nagsasakripisyo. At ikaw bilang panganay, kaya mo bang isakripisyo na yung kapatid mong maliit, yung titigil? Di ba? Diba hindi? Ang hirap nun. Napakahirap. Tapos alam mo na yung tatay mo kailangan ng gamot, yung nanay mo hindi naman pwedeng magtrabaho kasi wala namang mag-aalaga sa tatay mo. Kaya mo bang sikmurain yun? That's right. Ang hirap, 'di ba? Napakahirap nun. Pero alam ko, I think Ashley, meron siyang she has a good view of what to do at the moment. It's just that she's contemplating nga. So, ako Ashley, I think kung kaya mo na mag-provide muna sa pamilya mo, doon ka muna. Kasi eventually things will get better. 'Di ba? Lalong-lalo pa at kumbaga mukha namang napaka-diskarte mong bata, mukha namang napaka-maabilidad mong bata. 'Di ba? So kung ano mang industriya ang pinagtatrabahuhan mo basta malinis, 'di ba? Hindi illegal. Yeah, no. O di wala kang tinatapakang tao, that's fine. It's okay to stop at the moment. Pero sana don't put the fire down. 'Di ba? Yung init nung kagustuhan mo na makatapos, magkaroon ng diploma, 'di ba? Don't put the fire down kasi it's very important na talagang makapagtapos ka sa ngayon. Dahil that will give you a better privilege in the future. Yes, more opportunities. Yes, exactly. At saka naniniwala ako dun sa sinabi mo na kahit pa, kumbaga, medyo nalilate ng konti, diba? Pwede ka namang bumalik it's never too late. Oo. No one really is ever too old to, reinvent oneself. Diba? Basta merong oportunidad, grab it. Pero at the moment na talagang kailangan ng pamilya
mo. Kasi alam mo, mag-aaral ka, mas stress ka kasi nag-aaral ka. Tapos makikita mo naman yung pamilya mo, ganun, mas stress ka, I'm telling you. Yes. Diba? Danas na danas ang karamihan dyan. Oo, kaya marami yung tumitigil ng pag-aaral ngayon eh. Pero okay lang din naman kasi na kumbaga pang samantalang tumigil. Kasi wala namang time limit ang pag-aaral. Walang time limit ang pagkuha ng diploma. Yes. Diba? And it's already 12:15 in the afternoon. Ayan, Kuya Danny, wala na naman tayong... Kailangan naman natin munang pansamantalang ikat ito. Pero magbe-break time lang naman kami ng count yan. Hindi pa kami aalis totally. Okay. Alright, this has been again your one and only Greta. And your Kuya Danny? Sa programang Dibdiba na. Ayan, wag muna kayong aalis because magbabalik kami after a few minutes. DZDG 96.7, we talk. You listen. We talk, you listen. And this is Greta. And your Kuya Danny? Ayan, at tanghali na naman. Yes, that's right. In a few minutes, kailangan na naman natin magpaalam. Yes, and Ashley, again, to your story, for me, okay lang naman na malate, no? Pwede mo naman balikan in the Yes, future. that's right. Yeah, so kung kinakailangan mo munang tumigil at matulungan ng pamilya mo, pwede. Focus ka muna dyan. Yeah. Focus lang muna sa isang bagay. Focus ka lang muna dun sa mas makakatulong sa'yo at mas kailangan mo ngayon. Yes, that's diba? right. Sabi nga, live in the moment. At Yes. sa oras na to, yan ang kinakailangan at mas makabubuti sa inyo. So, stick ka muna dyan. Anytime, you can go back to Yes, studying and you'll that's be right. even wiser That's and right. stronger. Di ba, Dan? Yes, it's never too late to go back. That's right, diba? Ayan, at wala na naman tayong oras. Sabi nga ni Kuya Danny, kanina kailangan na nating magpaalam in a few. At eto na nga. Ano ba yan? Magpapaalam na kami ng bonggang-bongga. So, sa mga listeners po natin ngayon, baka po kayo ay meron ding gustong idulog sa amin dito. Baka kami na ang makakasagot sa mga problema ninyo. Pwede po kayong dumulog sa programang Dibdiba na para sa mga dinidibdib nyong hindi nyo masabi-sabi. Diba? This has been again your one and only Greta. And your Kuya Danny? And ito po ang programang palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan at daanan nyo na lang yan. Pag-usapan natin yan dito lamang sa programang Dibdiba na. I'll see you again tomorrow, same time, same voice, same frequency, only here on DZDJ 96.7, where we talk. You listen. We talk, you listen.